gusto nilang palabasin talaga na sinasabi ni Inday Sara na ipagugurgor sila without the context or splice ang context na kailangan munang magurgor si Inday, okay, bago ito gawin. None of the statements prove that the Vice President actually contracted or hired assassin. Why are these acts impeachable? Wow! Ano to? Anong drama ni virus ito? Bakit nagbago ang ihip ng hangin, mga chuchu-chuchu? Hello! Hi mga palangga, how are you? It's 3:40 a.m. Galing tayo sa rampa. At syempre, medyo pinakinggan natin yung second, impeachment, or well, I may say, maletagang impeachment hearing. So, nag-present sila ng witness nila na forensic expert daw, right? Forensic expert na hindi naman expert kasi nung tinanong during the hearing, kung tama ang pagkakaalala ko, 2 weeks lang siya nag-aral, nag-seminar tungkol dyan sa forensic na yan. Okay? Pero mga kababayan, makikita mo talaga na ang gobyernong bangag na ito, itong Maleta Gang, ay talagang mga bobo. Okay? Bakit kamo? Ang naabutan ko kanina sa hearing, although may tinanong ako kung kumusta ba yung first part. Yung first part, wala rin namang kwenta, di ba? So, naabutan ko, tinatanong itong expert daw siya. Okay, ano ang pangalan ng yawa na yon? Right? NBI. Teka. From the NBI nga. Tao ng NBI. Right? Basahin ko lang to na kesyo. Siya kasi yung siya yung nag-download, nag-screenshot ng video na kung saan sinabi ni Inday Sara na kung siya ay gugurgurin ng mga bangag, may nakausap na siya na magigat. Di ba may paparinig natin yung video? Pero yung napansin ko lang, mga kababayan, yung pinipresent ng bangag, talagang ang bobobo, alam nyo, forensic, bakit bobo? Tinatanong nung ligutan ba yun na tumulo yung sipon? By the way, kahapon laway ang mga bumubula. Ngayon, sipon naman ang mga tumutulo sa prosecution ng Maleta Gang. Sa mga sa prosecution team, okay, ng Maleta Gang. Talaga bang hindi natin alam kung ito ay mga addictus or baka tumutulo yung mga laway, yung mga sipon, di ba? Anyway, mamaya pa-play natin yung video. Unahan ko lang muna. Ang katanungan kasi doon, i-summarize lang natin yung natatandaan ko. Tinatanong nitong ligutan ng abogado ng mga bangag, right? Na, para napapanood mo sa pelikula. Ano ang nakita mo sa video? Nung sinabi ba, yung mga ganon ang mga katanungan niya, nung sinabi ni Vice President na papatayin niya ang ganon, wala namang sinabi si Inday Sara na papatayin ko silang tatlo. Diba? Na ganon-ganon. Kaya nag-o-object ang defense team, which is si Attorney Narvasa, bata pa, at magagaling talaga abogado ni Inday. Una, mga kababayan, pag sinabi mong forensic expert ka, hindi ka lang 2 linggo nag-seminar. Diba? Ako, pwede ba ako maging forensic expert kung yun lang naman pala ang basehan? Okay, ano yung napansin nyo? Nung ako'y nagpa-authenticate ng video ni Bangag, okay, ni Bangag nung sumisingot siya, binasa ko sa inyo, ang dami doon ng mga terminologies na very technical, na only the real expert, can comment on that video na pinorensik mo o sinuri mo. Doon kanina, mga puto na, ayoko magalit kasi ganda-ganda natin na ngayon, araw na ito, dahil I'm so happy. But ganun pa man, I'm so happy sa personal, hindi sa mga nangyayari dyan. Sabi ng ligutan, si Tulo Sipon, si uhugin na lang, di ba? Paano mo nakuha tong video na to, ganyan-ganyan, pinanood daw niya, sabi ng witness, pinanood ko, ito yung pag-forensic niya, pinanood ko kasi yung 2
dalawang screen, sinabay ko, tinignan ko kung sabay. That's not fucking forensic skills or expert or ganyan di ganyan ang pagkasuri. Tapos tinanong pa doon, ano yung, basta ito lang summary, hindi natin isa-isahin kasi wala naman talagang kwenta eh. Kumbaga, ito lang yung gist. Nasabi niya, ito po, pinresent niya, ito yung screenshot, in-screenshot ko sa page ng AFP, ng mga ganito, ng mga ganyan. Mga kababayan, pag sinabi mo, pag ikaw abogado, well, bobo nga eh, pag tinanong mo ang isang expert, ano ang basis ng, ng pagsusuri? Pag sinabi mong screenshot lang, dapat may kasunod. May metadata ba yan? Saan kinuha? Anong date? Anong what you call it? Anong gadget yung ginamit? Anong URL yan? Na-archive ba yan? Diba? Hindi ka pwede mag-screenshot ka lang. Pinanood ko lang 2 monitor, expert ka na. Hindi ganoon mga kababayan. Nakikita na natin kung gaano ka-bobo ang prosecution team. It's as in nonsense talaga. Ang bottom line ay ginigiit nila na sinabi ni Inday Sara na ganun-ganun na lang na, oh, sige, parang ganito lang, parang casual lang. Ay nako, ipapagurgur ko yung mga putang inang yan. Hindi nila sinasabi yung backstory. Mamaya papakita natin. Hindi nila sinasabi yung backstory kung bakit sinabi ni Vice President yan at in-splice nila. Ulit-ulitin natin kung ano lang ang gusto nilang i-present para magmukhang kapanipaniwala na si Inday Sara ay basta-basta na lang gugurgur ng tao. Nagsimula kasi yan, sabi ko nga mga kabayan, present ako nung time na yon. Nung kami ay kami nila Spokesari, marami kami noon, ano ba tawag, ulat sa bayan, something like that, dahil nga kinidnap nila si di ba? Kinulong nila si Attorney Zulaika Lopez, di ba? Anyway, balikan na natin, okay? Walang kwenta taga mga po. Ito kasi yon, balikan natin, mag-refresher tayo. Si Princess Maui, ang nagtanong kasi nag-aalala siya dahil may mga balibalita at saka tayo nakakarinig, no? May nagsasabi na gusto nga lang gurgurin si Sara kasi nga takot na takot sila na tumakbo si Inday sa 2028. Ayaw nilang magkaroon ng another Duterte. Here we go, short lang to. Ito yung pinag-uusapan nila ha, na in-screenshot na in-record daw ng witness at inilagay sa USB. Yun yung usapan nila nung prosecution counsel nila o lawyer. Sila lang ang naglulukuhan para mga gago. 'Di ba? Kahit hindi ka forensic expert sa panahon ngayon, pag tinanong mo, pag sinabi mo nga, anong ebidensya mo? Ito, ini-screenshot ko. Hindi pwedeng ipeke 'yun. Okay? Kung magaling na abogado 'yun, na ipapakita na lang na pulido sila, ginawa nila yung research nila, they're very professional, we talk about forensic expert, saan nag-aral, nagpakadalubhasa pa, hindi eh, parang yung ginupit-gupit lang naman nila paper na ginawa ni Sandro Marcos at ni yung dating NBI, basta yung dating NBI, Santiago yata yun, na naggupit-gupit sila ng mga folder na tinapat yung tenga ni Bangag, tapos yung mata, yung ganyan-ganyan, forensic na rayon. But anyway, we all know na bobo sila. And this is our advantage. Kasi ang gagaling ng mga abogado o mga nagre-representa kay Inday Sara. So kulang, hindi pa na cross-exam actually yung tangang taga-NBI. Ang bobo, kita mo, nag-hire sila na nag-seminar lang ng 2 weeks forensic expert na. Sa Amerika, hindi ganun. Okay? Na magpo-forensic ka, manunod ka lang ng 2 monitor na na-check mo na. Or pwede mo nang i-authenticate. Okay, authenticated ko kasi nanood ako ng 2 monitor eh. Pareho naman yung boses, mukhang okay naman. Okay na, di ba? Yun ang mga eksena doon kanina. Pakinggan muna natin to. Ay, mga lindog ko. Okay, here we go. Dininig po ba ako, Princess Maui? Pakinggan nyo ulit. Oh, thank you.
Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong kopya nung hearing Maui yan. na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala lang po po kami kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You read Opo, what you okay. talk. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Dapat Baka sinabi po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, if it's true, na meron Diba? daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Okay, bago sagutin ni Inday yan, bago nyo pakinggan. Alam nyo mga kababayan, hindi dapat yung gunggong na NBI forensic bobo na 2 weeks lang daw nag-aral ang dapat kinukuhang witness kasi wala naman siya sa pinangyarihan. I mean, yes, wala siya sa pinangyarihan, wala siya sa Zoom, hindi yan narinig mismo directly, 'di ba? Wala siya doon nung real time. Ang nandoon kami. At si Maui yung nagtanong, bakit hindi nila kinukuha yung witness? Ito. Okay, si Maui, ako at marami pang iba kami na naka-witness doon na narinig mismo namin, bakit sila kumukuha ng mga witness nilang bobo? Well, sabi ko nga, advantage yun sa atin kasi the more na mga pabobo ng pabobo, pabulok, pasipon, palaway, ang kanilang mga witnesses, pogi point sa atin. Ibig sabihin, mas lamang tayo. Kasi nakikita na natin na bobo sila eh. Ano sagot ni Inday? Yes. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. kasi may kinausap na ako na tao. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Pag pinatay, di ba? Conditional. Ang dami ng abogado na nagpaliwanag dyan. Hindi sinabi ni Inday na, ay, okay na ako, ma'am, kasi may plano akong ipagurgur yung 3. Nagbalak na ako, ma'am, eh. Actually, may kinausap na ako na ganito, eh. Hindi ganun. Yan po ang gustong isaksak doon sa impeachment impeachment court, okay? Sa Senado na nagsabi si Inday Sara na ganun-ganun na lang na intention na talagang ipagurgur. Paulit-ulit siya sabi ni Smoke Sari Roken, kailangan muna nilang gurgurin si Inday bago magurgur yung 3. Yan. Tuloy tayo, Day. No joke. Nagdilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Okay, may bilin na ako, ma'am. Okay? Alam mo, kahit ako, di ba, sinabi ko sa inyo na kapag, ba't na ganyan? Kapag ginurgur ako ng mga putang inang yan, gugurgurin mo din sila, di ba? May binili na ako ng mangkukulam. Okay, mangkukulam at saka aswang. So, ba't ganyan? Ba't ba't nawala? What the fuck? Ay, sorry mga hitad. Nawala ang alindog ni Palangga. Okay. Ba't ganito to ngayon ng Facebook? Ito na. Wait. Nawala na yung sounds. Nakita yung mga sipon.
Okay. What's up, yo? Okay ba yung signal natin? Okay ba yung signal natin? Okay pa ba ako, narinig niyo ako? Okay, here we go. Yan, nakabalik na. Ay, nako. Okay. Nawala si Inday. Okay. Nawala yung ating video, mga palangga. Sorry. Nasa ano kasi ako, nasa kakaibuturan ng mundo kaya nawala. Ba't ganun pa man, napanood yun naman na yun. So ngayon, yan ang gusto nila na ano doon, iparinig sa Maleta Impeachment Court. Maleta Gang Impeachment Court na si Inday Sara ay nagplano. Okay? Nagplano na ganun-ganun na lang. So kailangan, ulitin natin, conditional yun, kailangan mo na lang gurgurin. Wala naman sinasabi si Inday na nag-hire ako ng assassins eh. Ang nag-hire ng assassin, si Lisa Tanas at si Bangag para patayin ako. Yan, may nagtestimonya yan. So, ngayon, ganun pa man, balik tayo sa impeachment. So, yung kanilang, alam mo, ang mga ulaga lawyers ng prosecutors, ay, tama ba? Prosecution. Kung hindi demonyo the way na mag-deliver ng salita, uhugin, sipunin, lawayin. Alam mo, makikita mo, simple lang eh, kung sino talagang masamang damo. Napaka-demonyo nitong mga prosecution team. Pero siyempre, hindi sila uubra. Okay? Paikot-ikot na lang doon tungkol sa na-forensic, in-screenshot yung post ng AFP o kung ano pa man doon na nag-file sila ng, ano tawag dyan, na nag-file sila ng reklamo, nag-file ng subpoena, mga ganyan-ganyan. Mga kababayan, napakasimple lang. Okay? Walang utak ang prosecution. Hindi nila iniisip, okay, na pwede silang gisahin pagdating ng cross-exam ng depensa. Alam natin na itong nangyayari ito ng Maleta Gang na ito, lahat ito ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, ang pamilyang Bangag ang may pakana. Na ano nyo na witness nyo na katulad na lamang sa presiding officer na si Kilay. Wala sa konstitusyon. Ang dami na nagpaliwanag ng mga abogado at even kahit binasa mo sa konstitusyon na kapag ikaw ay presidente sa Senado, ikaw ang constitutionally legitimate, authentic whatsoever. No, not authentic. Constitutionally, ikaw ang presiding officer. Pero dahil bobo si Gatchalian, di ba? Dahil palamuti lang siya, scarecrow na hindi naman tayo natatakot sa kanya para lang may masabi na siya ay what? Ano ka doon? May nagbasa ako kanina. Stenographer, taga-timpla ng kape. Kitang-kita nyo na eh. Na itong mga hayop na wala naman silang matibay na ebidensya para makapagpabagsak kay Sara Duterte. Bakit mo kukunin yung putang inang taong yan, taga-NBI na yan? 2 weeks lang nag-aral ng forensic. Wala naman siya doon. Di ba pag sinabi mong witness, narinig na witness mo, nasaksihan mo, hindi yung nanood lang siya after that vlog namin, then tinapat niya sa TV, ay dalawang monitor pinanood niya, then hindi man lang niya ma-explain ang pinaka-basic, okay, na pamantayan, tama ba? Pamantayan kung paano mo masasabi na ang isang video, photo, or documents ay na-forensic mo. Doon pa lang bagsak na. Di ba? Hindi nabanggit ang URL, metadata. Yan ang mga number 1. Bakit ko alam yan? Kasi nagsasabit ako ng document sa kinaso sa akin ng ni Lisa Tanas at ng mga Bangag. Yung screenshot ng mga messages ko, ng mga ebidensya ko,
Ayaw pumayag yan, mga kababayan, ng mga abogado, both parties, na hanggang screenshot lang. Kailangan, okay, malaman kung saan, kung makita, kailangan mag-present ako, may mga certain, may mga certain, what you call that, expert talaga. Okay? Na i-extract nila yung mga documents sa phone mo at titignan talaga nila yung metadata, yun na nga, date, location, kung meron man. Di ba? Katulad ng pinresent ko sa inyo dun sa picture ko sa bahay ni Lisa Tanas noong 2017 para ikumpara doon sa testimonya ng isa sa mga sundalong nag-witness na si Sandro Marcos ay tumanggap ng mali-maleta. Ganon. So dito pa lang sabi ko, bobong-bobo na eh. Bobong-bobo na itong mga hayop na ito. So, ganun pa man, kanina, ay si Inday Sara, nandoon, binisita niya yung kanyang mga palangga doon. At uhaw na uhaw ang mga reporters, excuse me. Uhaw na uhaw ang mga, teka, pakita lang natin to. Ang mga palangga natin, ay, hindi ko sila palangga. Mga reporters, kinuyog nila si Inday Sara kasi gusto nila makakuha ng information. So ito, mga kababayan, ayan yung solo sipo, nakita niyo dyan. Sabi ko nga dyan, kahapon nagkalat ng laway ang maleta, ngayon sipo naman, kadiri, mga yawa, bukas EBSA siguro, ayan, Ito yung putang inang tong hayop na tong bobo. Alright? Bobo yan. Kaya sabi ko na parang chismis lang. Ayan yung naputol kanina. Nakita niyo ba to? Ayan, grabe kong kuyugin si Inday Sara ng mga reporter. Cool na cool pa rin ang ating palangga. Then, mga kababayan, ito yung sinabi ni Inday kanina, na nung in-interview siya, yun ang sinabi niya, napakaiksi, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unvowed. So, tinitwist na naman yan. Okay? Tinitwist na naman lang ibig sabihin yan, itong yung hindi naman nireregla, na nagpanggap na nireregla, mga kababayan. Lahat ng statement ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ay tinitwist ng mga ulaga para nga magmukhang tanga o magmukhang kapanipaniwala ang kanilang mga kasinungalingan. So ngayon, bayan, nubo na ako. Here we go. Ngayon, ang sinasabi ni Inday dyan, napin ko lang to si Bigaon. Napin natin si Bigaon yung nareregla. Ano na naman to? Pinresenta naman nila uli, Alright. Okay. Nawala si Bigaon. So anyway, tinitwist nila yung sinasabi ni Inday kanina, mga kababayan, ang sinasabi ni Sara Duterte, tungkol dyan, unang-una sa pagpunta niya, okay, sa Senado kanina, grabe, sa totoo lang, wala naman talagang kwenta yung hearing. Alam naman talaga natin na itong ginagawa ng mga hayop na to ay gusto lang talagang nilang magorgor si Inday na mawala na sa politika, ma-impeach nila at gagawin nila ng paraan na ito ay maging perpetually disqualified to run. Kasi si Inday ang matindi nilang kalaban. So sinasabi dito, mga kababayan, okay? Actually, may nag-translate kanina. Ang ibig sabihin ni Inday na kahit na sa gitna ng, parang ang ibig sabihin na bugbog na siya, kumbaga, matindi, kumbaga duguan na si Inday Sara sa ginagawa ng pagigipit ng maleta gang, ng mga abnormal na ito, mga palangga. Ang sinasabi niya dito, kahit na durugin pa siya, bugbugin pa siya, kinikidnap na nga sila, di ba? Hindi siya susuko o hindi siya yuyuko sa mga ulaga na ito. Alright? Yan ang sinabi ni Inday Sara, kaya naman, ang mga ulaga, gigil na gigil at sinasabi nila, nandito pala sa Senado Bakit hindi siya magpakita dito? Right? Pero buti itong si Kilay, kahit paano nakakaintindi ng batas sa mga kababayan, na sinasabi niya na andito na yung council, yung
ng Vice President na hindi naman nire-require na kailangan ng presensya niya. As long as nandiyan ang kanyang mga counsel, then nire-represent na siya at yaan ay sinasagot niya yung mga paratang sa kanya through her counsel. Yun ang sinasabi din ni Escudero kasi kahit papano, hindi kahit papano, may alam talaga siya sa batas, kaso lang, binali niya yung batas, pumayag siyang dumilap sa bilat ni Satanas, kaya ayun, naging presiding officer siya. Kasi nga, yung ulaga na si Gatchalian, na bobong palamuti, flower pot na bulok, o flower pot na lanta, mukhang tanga dyan. Nilulunok na lang yan ni Gatchalian, nilang lahat, na magbuka silang tanga dyan, na dala-dalawa, diba? Dalawa silang nakaupo sa harapan, although nag-file ng ang grupo ni Attorney Torion sa Supreme Court na kino-question nila yang bakit presiding officer itong si Kilay, mga kababayan, na hindi naman nakalagay yan sa Constitution. Yan mga palaga, ang pagbali sa batas ng mga bangag. Ng mga bangag. Paulit-ulit nating sinasabi ito, pero hindi naman magbabago ang mga bangag kasi ang intention talaga nila ay babuyin si Inday Sara Duterte, ang mga Duterte, at pag nagwagi sila, it's either magurgur nila o hindi na nga makatakbo, mga kababayan, ang mga Duterte. So yan yung katotohanan. So, inanap ko lang tong dan. Alright, grabe, si Senator Marcoleta pala, dapat nandiyan dyan. Anong ginawa nila? Pinakulong. Mga demonyo, di ba? Excited pa naman tayo na makita si Senator Marcoleta doon. Tingnan mo yung ginawa ng mga demonyo. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala nang pag-asa ang bayan natin. Puro lahat kababuyan, panggigipit. So, nag-file ng petition ang grupo ni Senator, lagi ako Senator kay Senator Torion, kay Attorney Torion, na kina-question nila sa Korte Suprema na hindi dapat pinapayagan or unconstitutional ang pagtalaga sa kay Kilay as presiding officer kasi hindi naman nakalagay sa Constitution. Mga bendalo nga, di ba? Paulit-ulit na nga lang tayo, di ba? Wala namang kwenta, nagsasayang sila ng pera dyan sa impeachment, maleta impeachment court na yan, nagsasayang sila ng pera ng bayan, ang daming problema, gutom, mga baha, hanggang ngayon pabagyo na, yung mga baha dyan na hindi na humupa dahil sa ninakaw ni Sandro Marcos, ninakaw si Satanas, ninakaw ng mga hayop na ito na maletagang ang pera ninyo. So ngayon, ayan, puro politika, puro impeachment na lang ng laban kay Inday Sara, kahit lumalabas na talaga na ang mga pinagsasabi nila ay pupawang kabobohan lang. Alright? So tomorrow, I don't know kung ano naman tutulo, baka dugunan tumulo sa kanila or EBS na ang tumulo lumabas sa kanila. Baka matain na sila kapag kin-Ross exam na, no? Who knows, di ba? Alam mo, kapag nagsisinungaling, yung mga tao, hindi niya alam kung sasagot nila, yung witness nila, ng prosecution pag kin-Ross exam, baka magpurorot doon, baka mag-igit-igit doon sa Senado. Right? Luga. Sabi ni J3, baka bukas luga naman yung tutulong sa kanila. Maganda ito nangyayari, mga kababayan. It's really, really good. Kasi nga, doon pa lang nag-present sila ng forensic expert daw. 2 weeks na nag-aaral, putang ina, ilan ba? Teka, hanapin nga natin. May alam ba kayo? Okay, forensic expert. Tignan natin. Okay. Saan ba ako alam mo, gustong-gusto ko pag-aralin yan Pag-aralan yan, kaso wala na akong time. Masyado nang busy ang buhay ko. Alright, here we go. Saan tayo mag-aaral? Ayan. Forensic. Here we go Let's talk about forensic. Okay, mag-comment nga kayo dyan kung ano yung napansin nyo kasi ang daming, para isasagutin ko. Katulad dito, sabi ni who's this? Sabi ni Orek,
Okay? Photocopy na pala yung original ngayon only in the Philippines. Exactly. Di ba? Pinipilit niya na photocopy yung pinipresent. That yun daw ay original. Nakita niya, okay, by the way, mga balaga, balik tayo sa forensic. Yung pinresent nila sa NBI, nag-aral lang ng certificate. Baka nag-aral lang siya dyan sa online. Marami mga free courses sa online na mga certificate ng forensic na yan. Di ba? Pero hindi talaga yung actual study. Here we go, forensic scientist. Okay? Okay, bachelor's degree ito ha. Okay, 4 years. Ate, how about digital forensic expert? Ito dapat to. Digital forensic expert, computer, cellphone, video, social media, and cybersecurity. Para matawag ka na digital forensic ka or forensic expert ka, well, let's talk about digital. Dapat meron kang bachelor's degree sa computer science, mga kababayan, cybersecurity, or 4 years. Or you have at least professional certifications at specialization or specialized training, okay, ng at least what? 1 year or, no, okay? Or all in all, 4 to 5 years na pag-aaral. Iba naman yung forensic pathologist. So meaning, hindi ka pwedeng tawagin na expert kung 2 weeks ka lang nag-aral sa online. So lahat pala tayo pwede maging forensic expert. Di ba? 2 weeks lang yan. Napakadali lang yan. Di ba? So, nakita ninyo mga kababayan, may degree ka dapat at dapat in line ang kurso mo sa inaaral mo. Well, science courses yan. My God, I hate drugs talaga itong mga putang inang ito. Grabe, mga palangga. Nakakaloka itong mga hayop na ito. Yes. Ngayon, ulitin natin, gusto nilang palabasin talaga na sinasabi ni Inday Sara na ipagugurgor sila without the context or splice ang context na kailangan munang magurgor si Inday. Okay, bago ito gawin. Ano to? Totoo ba? Ito may sabi dito. Sabi ng report, as the prosecution presents videos of Vice President Sara Duterte allegedly making assassination threats, Senator Judge Virus asked, hindi ko ito naabutan, counsel, none of the statements prove that the Vice President actually contracted or hired assassin. Why are these acts impeachable? Wow! Ano to? Anong drama ni Virus ito? Bakit nagbago ang ihip ng hangin, mga chuchuchucho? Strategy nila ito. Huwag tayo magpapaniwala kahit na minsan, pabor sa atin ang mga sinasabi ng mga maleta gang. Huwag yung kakalimutan, hindi na tayo magpapabudol muli. Mga palangga, napakaganda na nabubuksan natin, naririnig natin na yung mga pinagmamalaki ng prosecution na ipipresent nila yung mga gantong witness nila. Pero dito pa lang, second day pa lang, nakita na natin na walang credential. Tama ba ako? Na 2 weeks lang ang inaral niya? So doon pa lang. Tsaka sabi ko nga walang na-mention na mga technical terminologies bilang isang forensic expert. Mabuti pa nga tayo dito. Nagsasalita ng mga technical chuchu-chuchu. Okay? Here we go. Prosecutor Virgil Ligutan, siya pala yung tumutulo ng sipon, argued that while the statements do not directly prove Duterte hired an assassin, they are admissible under Rule 130, Section 35, established intent, knowledge, plan, and pattern of conduct. Okay? Iginigiit nila na nag-establish daw ng intensyon ni Inday Sara, okay, na nagplano siya nagugurgurin si Bangag. Alam mo, Ligutan, di ba? Ang liog mo, well, anyway. Alam mo, Ligutan, yung mga pinagsasabi mo, ang nagpaplano si Bangag Marcos Jr. at si Lisa Tanas, sila ang may kakayahan gumurgur ng tao. Dahil ako talaga pinagplanuhan nila. Hanggang ngayon, pinaplanuhan nila akong gurgurin. Yan ang katotohanan. But ganun pa man, talagang gusto nila i-present sa Maleta Gang Court
Yeah, Maletagang Court yun. Na si Inday ay kailangan ma-establish natin na gusto ni Sara Duterte gumurgor ng tao. Right? So yan doon, yun lang naman, doon lang naman umiikot. Mukhang tanga yung kanilang witness. Ang bobo-bobo, paano ano ng NBI? Wala naman sila doon, bobo. Ano pa yung ano doon, napansin? Tulungan niyo ako. O magtanong kayo. Kasi hindi ko nabutan yung first part. Right? Ano sabi dito? Senator Judge Pia Cayetano moved to strike part of Ligutan's response from the record, arguing it resembled a closing argument. That was, sabi niya, that was like a closing statement. Don't think it is fair. We're trying to our best to pay attention and we have to find evidence before us what admissible and what is not. When we allow to this, na shortcut na yung process. But sa shortcut talaga nila yan. Talagang palalabasin nila kagad guilty. Mga kababayan, hindi pa nga nag-hearing, guilty na si Sara. Convicted na si Sara. I mean, not guilty. Kino-convict na nila. Kaliwat kanan ang kanilang press conference na si Sara, ganito, si Sara, ganyan. Ngayon, second day pa lang. First day pa lang actually, talagang binardagol na sila nung binardagol na sila nung ni Attorney Sheila Season. Right? Dito mo makikita na wala talagang, kung ito'y gagawin lang ng tama ng Senado, kung meron lang tayong matinong Senado, in the first place, kung hindi nabayaran ng maleta ang lower house, ang mga maleta kongresistas, hindi na sana nagsasayang ang taong bayan sa pagbayad ng mga nilalamon dyan lahat ng mga tao sa Senado, kuryente, whatever. Dapat, ang mga pinag-uusapan nila dyan ay yung mga batas, di ba? Ang babalang kasi nila yung mga batas na pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. But we all know na ito ay si Marcos Bangag at ang kanyang asawang hayop ang may pakana nito. Even ang pagpapakulong kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, at doon kay Mr. Espiritu, kay Jinggoy, lahat. Sili, satanas, lahat ito. Ganito po kademonyo. Ay, Diyos ko po, sinabi ko na yun sa inyo. Paulit-ulit ako, napaos na nga ako. Ganito katarantado ang gobyerno ninyo. Kaya nga dapat manindigan kayo eh. Pero I just don't know kung kailan kayo maninindigan. Basta ang sa akin lang, mga kababayan, si Satanas. Okay? Kaya ikaw, Satanas, huwag ka pa sisiguro. Dahil yung mga nakapaligid sa'yo, napapanaginipan ko na naman, ang nakapaligid sa'yo, na akala mo, dahil nabibigyan mo ng maleta, ay hindi tatraidor sa'yo yan. Bakit ko nalaman yung tungkol kay Ben? Oy, yung si Ben, oy, Ben Tumbling. Hindi pa kita nasagot kasi I'm vacationing. Okay? Nasa bakasyon grande pa ako ngayon, kaya hindi pa kita nasagot. Uupuan kita ng bonggang-bongga kasi hindi ka naman masyadong importante. Mas importante itong si Vice President Sara Duterte kesa sa'yo. Alright? Ngayon, mga kababayan, oh, by the way, dumalaw pala si Inday Sara kay Senator Marcoleta, and that's really, sweet. 'Di ba? Na hindi nakakalimutan ni Inday yung mga taong tumatayo sa katotohanan. Dahil si Senator Marcoleta ang talagang nakikipagbarasuhan para marinig ang mga testigo na si Marcos Jr. ang tunay na mastermind ng Maleta Gang. Kawawa kayo, I'm telling you, kawawa kayo. Yes, Celeste, waste of money talaga yan. Waste of money, waste of time, waste of energy, waste of everything. That's why you have to do something. Diba? You have to do something. Sabi ko na wala nang kwentang mamuhay sa Pilipinas kung ganyan ang bayan ninyo. Again, it's your country. It's not my country anymore dahil nandito na ako. But still my country dahil dyan ako. I mean, hindi ko na bansa na kung saan nakatira ako dahil nandito na ako. Pero still bansa ko pa rin dyan ay lupang tinubuan.
Diyan tumubo ang aking alindog. Diyan unang tumagaktak ang dugo ng isang maharlika. Kaya hindi natin pwedeng anuhin yan. Hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ni May Perez, binastos sila si Senator Marcoleta Palangga. Paano tinanggalan? Patanggalan ng wig? Sino sabi? Totoo ba? Hindi ko napanood. Totoo ba yon? Nakakaiyak. Walang kapatawaran ang mga ginawa ni Bangag. Ako, I'm just praying so hard na umikot na ang gulong. At pag umikot na yung gulong, kailangan babangon tayo at dudurugin sila. Mananagot silang lahat. Kailangan nila pagbayaran sa batas ang kanilang kababuyan. Sobra na, mga kababayan. What else? Tignan natin. Di ba, May? Ano pa ang napansin niyo doon kanina sa hearing? Ano napansin niyo? Itong hayop na ito. Puro na lang sila press conference. Okay. Ito pala ang press conference. Okay? Sabi ng Ulaga, Maleta, kongresista, yung defensor, di ba? Nakasira to sa pangalan ng mga defensor, di ba? Kamag-anak ba ni Senator Miriam ito? The late Senator Miriam. Sabi ng Ulaga, Senator, maganda daw ang pagpapatakbo ni Escudero. Parang naging maganda yung hayop na kilay na yan. Very fair daw, at nabigyan ng pagkakataong mailabas ang ebidensya sa tamang pamamaraan. Ulul, walang kwenta yung witness niyo. Matagal na daw nilang nire-request ang sabi niya, matagal na namin nire-request ang Vice President na dumalo sa Kongreso pa lang, sa Committee on Justice. We leave it up to her. She has the right to attend or not to attend as long as nandyan ang kanyang abogado. Kaya nga, anong problema niyo? Okay? Andyan nga yung mga counsel niya, magagaling. Durog na nga kayo, first day, second day pa lang. So niya, para sa amin, yung mga video na yon ay sufficient enough to prove betrayal of public trust, to prove culpable violation of the Constitution and high crimes. But we leave it up, our senator judges, how they will assess. Tignan nyo? Yung video na pinarinig natin kanina, enough na daw yun. Okay? Yun na raw ay sufficient para mapatunayan nila na ito ay betrayal of public trust and to prove culpable violation of the Constitution and high crimes. This is all BS. I'm just praying so hard, so hard na pumantay na ang mga paa ng mga kawatan. Sana. Okay? Kung pwede ko lang i-trade ang aking alindog. Na magurgor, pumantay lahat ang paa nila. Sinabi ko ito pa ulit-ulit. I-trade ang aking alindog, pumantay lahat ang paa, kapalit ng alindog ko, then be it. But syempre, hindi naman mangyayari yan. Diba? Hindi naman mangyayari, but who knows, baka bigla silang bangungutin. Kasi walang permanent sa mundong ito, tandaan ninyo. Hindi mo akalain na nagdadrive ka ng kotse, bigla kang sumemplang. Hindi mo akalain na nakaraang lindol. Diba, hindi mo akalain habang nagsisingot si Bangag, di na siya makahinga. Mamatay, hindi mo akalain, hindi mo akalain na habang sila Satanas ay nakipag-tsuktsakan. Okay? Nag-o-orgy sila, biglang maiwan yung juto sa bilat niya, magkirig-kirig siyang ganyan. Diba? Oh. Or di mo makalain, habang nagpapatuslok si Bangag ng juto niya sa buli niya, nagkirig-kirig siyang ganyan. Patay, di ba? Ang headline, Lisa Satanas at Bangag, nag-orgy, patay. Di ba? Yun yung mga ganong headline dapat. Pagtawa na natin mga putang inang ito, mga yawa. Ay, nako, mga kababayan. Walang kwenta tong impeachment na ito. Hindi ko pa napanood yung press briefing ng abogado ni Inday Sara, ha? Ngayon, mga palangga, doon pa lang, ibig sabihin, di ba ibinalik yung tax record ni Inday Sara Rayco sa, Aragoy, sa dahil lang, mga kababayan, sa Bureau, sa BIR.
Bakit nila ito inuuna? Etong sinabi ni Inda, yung video na papagurgor niya pag ginorgor siya. Kasi feeling nila, ito na yung pinakamalakas nilang ebidensya laban kay Inday Sara. Kaya parang gusto nila sa unang pasada pa lang, ito pa lang yung present nila. Wag na yung mga ibang ebidensya na gawa-gawa nila. Dito sila umiikot. Talagang pinipaint nila o kinukondisyon nila yung utak ng taong bayan. Mga kababayan na, sinabi, papatayin si Inday Sara, ganun. Oy, bukas excited na ako. So na araw, headline. Liza Tanas at Marcos Jr. Dedo dahil ang wet packs kumukurog-kurog. Alam nyo? You have to do something. Ako, ginawa ko na talaga yung lahat ito. Sinabi ko na ito, mga palangga. Sinabi ko na ito lahat. Hindi ko nga akalain pero sinabi ko na lahat tayo tutumba. Imagine mo ang ang Senator Marcoleta. Sa tagal niya diyan, sa kanyang wala siyang record. Okay? Ng plunder ng pagnanakaw. Pero dahil sa ngit-ngit ni Liza Tanas at ni Bangag, ito kasi mga matatalino. Yung mga matatalino at magagaling natin, nakakampi dyan sa Senado, yan ang gustong itumba ng mga Marcos Jr. Wala na silang pagpapahalaga sa batas. Bendalo na. Balikan na naman natin, si PRRD pinakidnap, si Senator Bato. Pero ako I'm wondering, bakit si Senator Bongo parang hindi nila tina-target? Napansin niyo ba yon? Nandun ba si Senator Bongo nung nakaraan? Oo. Bakit kaya? Napaisip tuloy ako. Kasi nauna pa no? Kasi si Senator Bato de la Rosa, pareho lang yan. Si Senator Bongo is assistant ni SAP ni PRRD. Di ba? Pero kung ako kay Senator Bongo, sa mga pangyayaring ito, dapat mag-speak up siya Okay? Dapat mag-speak up siya ng husto. Talagang, kasi ang tinitira dito, Duterte Lahat dapat ng kaalyado. Alam nyo, ako lang kung sana may mga pagtitipon, di ba? Nung nawagan yung INC, na lahat welcome. Dapat lahat ng mga supporters ni PRRD, whether alpot ka man, bigaon ka man, or whatsoever, basta ang common natin ay para sa katotohanan, dapat sama-sama tayo. Alright? Imagine mo, yun na nga, kasama si Senator, kasi ang alam ko magkasabay yan, si Senator De La Rosa at si Senator Bongo. Di ba? Bakit kaya hindi nila ma-target si Senator Bongo? May superpower siguro si Senator Bongo. And that's good thing also. Di ba? That's good thing also na hindi natin nila tatargetin. Di ba? Okay yan, na huwag nila tatargetin lahat. Pero bakit si Senator Marcoleta ang bilis silang targetin? It's just so sad. Pero sabi ko nga ako, I'm very positive, mga kababayan. Okay? Papahuli si Senator Bongo. Dapat si Senator Bongo nagwara-wara na dyan. Dapat hindi na siya makipagkaibigan sa mga sa mga yawa dahil yung kanyang tatay binaboy ng mga putang inang ito. Ano to? Sabi ng mga ulol, 13 minutes ago, House prosecutor says has overwhelming evidence versus VP Sara. Asan? Tanga na yung witness nyo. Ang bobo-bobo. My God. Ano pa? Diyos ko, kapangit naman ito. Ano to? Alright. Ano to? Ang pangit itong hayop na tong siligutan na to. Tulo sipon. Tignan natin. Ano pa pinagsasabi? Last, ano to? Putang na naman balita to. Lasing, tinaga. Mga ganyan mga balita.
Nakakalungkot ang buhay natin sa Pilipinas. Ayun. So ngayon, ini-issue ng mga ulaga na nakipag-meeting si Inday Sara sa mga lawyers niya. Gigil na gigil sila kasi nga gusto nila si Inday Sara ay pumunta doon. Diyos ko, yung kanilang pumunta sa Maleta Gang hearing. Ay, paano ka naman pupunta doon? Mga basura lahat sila doon, mga kababayan. Sobrang basura. But ganun pa man, okay? Anong gagawin natin, Palangga? Anong gagawin natin? Well, syempre wish natin na wag targetin ng mga bangag tayong lahat. Pero hindi eh. Ano to mga bangag? Selective? 'Di ba? Selective ba sila? Yung Villar na babae nakipag-usap kay Judas, sabi ni Jack Sparrow, paano sila nag-usap? Well, kasi naman, sa Senado, maintindihan mo dahil civil sila. After yung mga yun, nagbabangayan. Tapos, ngayon, bati-bati na, magpipicture-picture na sila. Pero kasi kung ako senador, now ako saludo pa rin ako kay Senator Alan Cayetano. Kung ako senador na para ako sa tama, tapos yung mga kasama ko mga demonyo, hindi ko i-associate yung sarili ko makipag-BFF ako sa kanila o friendship, ganyan-ganyan. Magkita tayo dyan sa plenaryo. And that's it. Hindi ko kayo, hindi ako optics sa inyo. Bullshit yan para sa akin. Alright? So, kawawa naman ang ating sabi ni Teddy Tatel. Teddy Tatel, tama ba ang bigkas ko? Yes, it's BS. Okay? It's BS. They are trying to hide all the mess being done by this bangag admin and this cohort. This is all politics. Yeah, talagang gusto talaga nila pabagsakin si Inday Sara. Yan yung totoo. Janet Rivera, paano kaya kung gusto nila pumunta si Sara doon? Oh, well, hindi naman sila. Well, ganun na nga din. Na talagang papahiyain nila yon, Palangga. Sabi ni MC Almar, kapag nakikita ko si Maharlika, I love you. I love you to, Palangga. You're so sweet. Alright. Sabi ni Jack Sparrow, tama ka man nagsasabi ni Camille, mas hudas mas hudas pa kay Judas ang maghuhudas sa grupo at tapos makipagplastikan pa siya. Sinabi ni Camilla noon, naalala ko, malungkot ang sitwasyon nyo sa Pilipinas. Ako talagang idinasal ko na talaga na magkaroon ng headline na, gusto nga mag-orgy sila ng mag-orgy para yung juto doon sa buli ni Bangag hindi na lumabas. Tapos, yung sabi natin, mag-lock na. Siyempre, kapag dry na, si Satanas, dry na yan eh. 'Di ba? Kasi dry na, nag-a-addict ka. Nag-a-addictus ka, nagyoyosi ka, nag-aala ka. Anong expect mo? Kaya ang pangit-pangit niya, 'di ba? So, ini-wish ko na lang na maraming pumasok na juto sa kipay niya, tapos magkirig-kirig siya, tapos gagano na siya. Patay, 'di ba? Patay na. So, para makaganti man ang taong bayan, wala tayong ginawa. 'Di ba? Imagine mo, nang dahil sa juto, Lisa, patay. Nang dahil sa juto, Bangag, nabulian, dedo. Di ba yung mga pang-tabloid? Manonood muna tayo ng mga, eksena, makibalita tayo sa mga nananaginip. Then, I'll be back. And thank you so much. Actually, while naka-break tayo, kausap ko si Spokes. Nag-chika boom boom muna kami. Alright? Tumawag kasi si Satanas. Panghuli na lang, sana dahil hindi pa naman nanindigan ng lahat, ipagdasal na lang natin na madedo sila sa kaka-orgy, okay? Bye! Mga bangag.